Dear Miss Callie, sana po'y mapaunlakan niyo kaming maihayag ang lihim ko sa channel niyo. Itong lihim ko po ay para sana sa mister ko. At sana'y kung mapakinggan niya man ito, ay mapatawad niya ako. Tawagin niyo na lamang po akong Lorraine. Isa po akong misis na nadala ng tukso na hindi ko inaasahan. Mahal kong Greg, hindi ko alam kung paano ko sisimula ng lihim na to. Ilang beses ko nang binubura at sinusulat ulit ang unang linya. Kasi pakiramdam ko wala namang tamang panimula para sa isang bagay na alam kong masasaktan ka. Pero kahit gaano kahirap, kailangan kong sabihin sa'yo ang buong katotohanan bago ko pa man may ibang taong makaalam. Ayokong manggaling sa iba. Ayokong marinig mo pa sa chismis. Greg, may nangyari na hindi ko inaasahan. Hindi ko naman planado. At hindi ko rin kagustuhan nung una. Pero nangyari na. At ako ang may kasalanan. Hayaan mong ikuwento ko sa iyo lahat mula sa simula. 3 buwan ka nang nasa barko nung magsimula kong mapansin ang bagong gasoline boy sa gasolinahan sa tapat ng bahay natin. Halos araw-araw kong nakikita dahil doon ako laging nagpapakarga bago pumasok sa trabaho. Morena ang itsura niya. May taas na mga 5'11". Matipuno, halatang sanay sa mabibigat na trabaho. Hindi ko man alam ang pangalan niya, pero pansin ko agad na bago siya sa area. Isang araw, nagpa-full tank ako. Siya yung lumapit. Nakangiti, pero hindi yung tipong nakakabastos sa babae. Yung parang magalang lang. Ma'am, good morning po. Ano pong ikakarga natin? Simpleng tono lang yun, Greg. Pero sa totoo lang, simula nung umalis ka, matagal na akong hindi nakakarinig ng boses na ganun. Magalang, may lambing, may dating. Alam ko, hindi mo kasalanan. Trabaho mo ang nasa barko. Pero alam mo kung gaano kasakit yung mga gabing ako lang mag-isa sa bahay natin since hindi pa tayo nabibiyayaan ng anak. Yung mga gabing chinecheck kong messenger mo, hoping na may wifi sa barko para makausap kita kahit 5 minuto. Para sa akin sobrang hirap. Lalo na kapag namimiss ko yung mga haplos at halik mo at yung lambingan natin tuwing gabi. 1 linggo pagkatapos noon, nagpagas ulit ako. Siya ulit ang lumapit. Napansin agad niya ako. Naka-full tank ka na nung 1 linggo, mama. Malayo sigurong biyahe niyo lagi. Natawa ako nung time na yon. Hindi naman, malapit lang. Medyo gala lang talaga ako. Sabi ko. Tapos ngumiti siya. Hindi yung pangkaraniwang ngiti. Yung tipong ngiti na may dating sa mga babae. At ayaw ko sanang pansinin, pero napatingin ako sa mga braso niya. Ang hot niya pala. At ang higpit ng pagkakahawak sa gas pump. At ang tintig niya na parang laging handang magbuhat ng kung ano-ano. Hindi ko alam kung bakit ko napansin yun. Siguro dahil ilang buwan nang nawala yung presensya mo rito sa bahay. By the way, ma'am, ako pala si Renz. Doon ako parang nailang. Hindi ko akalain na maglalakas loob siyang magpakilala. Lorraine. Tanging nasabi ko. Yun lang talaga. Wala naman masyadong pag-uusap. Pero pag uwi ko, hindi ko maitago na medyo gumaan ang araw ko. Simula noon, habang tumatagal, nakakatawa man isipin, pero naging dahilan ko na rin minsan ang magkotse para dumaan sa gasolinahan. Hindi dahil kailangan kong magpagas, kundi dahil sa pakiramdam na may isang taong tila gusto kong makita. At Greg, alam kong tutol ka sa sasabihin ko pero totoo to. Matagal ko nang hindi nararamdaman yun. Yung kilig at init na dati sa'yo ko lang nararamdaman. Hindi ko sinasabing kasalanan mo. Alam ko kung gaano kahirap ang trabaho mo sa barko.
Pero sa araw-araw na mag-isa ko, sa buwan-buwang tinitiis ko ang mag-isa sa kama. Walang yakap, walang partner. Parang unti-unting gumuguho ang mundo ko. At doon, unti-unting dumating si Renz sa buhay ko. At doon ko rin unti-unting naramdaman ang kasamang konsensya. Dumating ang araw ng kaarawan ko. Tinry kong maging masaya nung birthday ko kahit wala ka. Nagluto ako ng kaunti, nag-ayos ng bahay, nagpaganda ng konti. At sinabi ko sa sarili ko, magiging masaya ako kahit wala ka dito. Pero nung gabing yon, wala ni isang bumati, maliban sa 2 kaibigan ko. At para bang napakatahimik ng bahay. Para bang ang lungkot niyang tingnan kahit pilit kong sinasabing okay lang ako. Mga bandang 8:30 ng gabi, napatingin ako sa bintana. Kita ko yung gasolinahan, may ilaw pa. Si Renz nag-aayos doon, pawisan at halatang pagod na pagod. Hindi ko alam kung anong sumapi sa akin, pero lumabas ako ng bahay at nagpunta doon. Renz, birthday ko ngayon, sabi ko. Napangiti siya at medyo nagulat. Happy birthday, Mama. Lorraine. Hindi ko alam kung dahil sa gutom, lungkot o kalokohan. Pero inalok ko siya. Gusto mo ba ng kape? Or soft drinks? Tara sa bahay. May handa ako. Mag-isa lang ako eh. Wala namang ibang kakain. Hindi siya agad sumagot. Halatang nag-aalangan. Pero nang tumingin siya sa bahay, sa akin, at sa mata ko, parang naintindihan niya kung gaano kalungkot yung araw na yon para sa akin. Tumango siya after nun. At Greg, doon nagsimula ang bagay na hindi ko na mapipigilan. Pagpasok namin sa bahay, biglang nag-iba ang naramdaman ko. Maya-maya naupo siya sa may upuan. Ako naman, halos hindi ko malaman kung saan lulugar. Ang ganda naman ng bahay niyo, Lorraine. Sabi niya habang nakaupo sa maliit nating table sa sala. Napangiti naman ako kahit kinakabahan. Salamat. Wala ngang magulo eh. Kasi ako lang naman mag-isa dito. Maya-maya, naghain na ako. Pinaganda ko siya ng kape. At nung nagkakape kami parehas, tahimik kami. Hanggang napatingin siya sa akin. At doon ako napalunok. Doon ko naramdaman yung halo-halong emosyon, tukso, gutom sa atensyon, pag-iisa, at guilt. Kung kaya ko lang burahin ang gabing yun, ginawa ko na sana. Kung kaya ko lang ibalik lahat, bago ko pa man binuksan ang pinto para kay Renz. Siguro hindi ako ngayon nagsusulat habang nanginginig ang kamay ko. Pero kailangan kong tapusin ang kwento. Kailangan mong malaman ang lahat, Greg. Habang nag-uusap kami noon, napansin kong may maliit na sugat sa braso niya. Parang napaso o nagasgas sa metal. Ano ba yan? Tanong ko. Napatingin siya. Kanina. Nung nag-aayos ako, sumabit lang. Lumapit ako para tingnan. Normal lang dapat. Concern lang dapat. Pero nung nakita ko yung sugat niya, umabot ako sa punto para hawakan yung braso niya. At Greg, doon ako napatigil. Doon ako nakaramdam ng pagkauhaw sa lalaki. Yung braso niyang parang bato. Na-turn on ako agad dahil sa ilang buwang wala ka. Hindi niya inalis ang pagkakahawak ko kahit obvious na iba na ang pagkakakapit ko. May mali siya. At aminado ko ron, hindi rin siya pumalag. Sabay sabi niya ng pabulong, Lorraine, sigurado ka bang okay ka lang? Nagulat ako. Hindi ko in-expect na yun ang sasabihin niya. Hindi mo alam ang pinagdadaanan ko, Renz. Sagot ko. Sa tingin ko alam ko. Sagot niya. Hindi ko alam kung bakit, pero doon ako napaiyak. Hindi yung sobrang iyak. Yung tipong luha lang na ayaw lumabas pero hindi mo na mapigilan.
Lumayo ako para magpunas ng mata, pero lumapit siya. Lorraine, birthday mo hindi ba? Hindi ka dapat malungkot. At Greg, nung sinabi niya yon, parang may kumalabit sa puso ko. Parang may nagbukas na pinto na ilang buwan ko nang pinipigilan. At sa puntong yun, hindi ko man sinasadya, pero napayakap ako sa braso niya. At doon siya lumapit pa ng sobra sa akin. Doon na ako kinabahan. Doon naglaho yung emosyon at tukso. Lorraine, bulong niya, "Wag mo akong subukan kung hindi mo kaya," sabi niya. At sa totoo lang, Greg, hindi ko alam kung kaya ko ba. Pero hindi na ako nag-isip. Yung katawan ko parang automatic nang gumalaw. Yung bibig ko parang hindi ko na kontrolado. Pagod na ako. Pagod na ako mag-isa. Bulong ko. At doon ako tuluyang bumigay. Namalayan ko na lang ang sarili kong nakalapat ang labi at katawan sa kanya. At sakto noon, tumunog ang cellphone ko. Ikaw, tumatawag ka nun, Greg. Messenger call na hindi ko sinagot. Ilang saglit ay tumigil kaming dalawa. Parang nahimasmasan ako ng oras na yon, kaya napalayo ako. At doon niya sinabi na, "Lorraine, may asawa ka. Sigurado ka ba talaga?" Doon ko malabit ang konsensya sa akin. Nilihis ko ang tingin ko. "Pasensya na, Renz. Hindi ko dapat. Huwag ka nang humingi ng sorry. Tao ka lang," sagot niya. At kumalas siya bigla sa pagkakayakap ko. At bago siya lumabas, huminto siya sa may pinto at sinabing, "Pag-isipan mo muna, Lorraine. Kung sakali, andito lang naman ako." At umalis na siya. Pagkasara ng pinto, hindi ko alam kung nakahinga ba ako o mas lalo akong nalunod. Greg, alam kong doon pa lang dapat natapos na ang lahat. Doon pa lang dapat tumigil ako. Pero hindi. Kasi kinabukasan, may nangyari pa na mas hindi ko inaasahan. Ito yung pinakamasakit na bahagi na kailangan kong aminin sa'yo, Greg. Sana'y kayanin mong pakinggan hanggang dulo. Kahit alam kong bawat linya nito ay parang kutsilyong tutusok sa'yo. Kinabukasan, akala ko tapos na lahat. Akala ko kaya ko nang ibalik sa normal. Trabaho, bahay, routine, paghihintay sa tawag mo tuwing may signal ka. Pero hindi pala ganun kadali. Kasi paglabas ko ng bahay kinabukasan, nandun si Renz sa labas, nag-aantay sa akin. Nilapitan niya ako. "Lorraine, pasensya na kung iniwan kita kagabi. Nabigla lang ako, lalo na dun sa tawag ng asawa mo." At bago pa ako makasagot, namalayan ko na lang na hinawakan niya ang braso ko. "Lorraine, gusto ko lang malaman mo na gusto kita." Hindi ko siya masagot sa pagkabigla. Hindi ko alam kung ano ba ang nangyayari sa amin. Hindi kami. Pero bigla na lang kaming nagkaroon ng something o relasyon na hindi namin inaasahan. At bago pa man ako makasagot sa kanya, niyakap niya ako ng mahigpit. Yung yakap na ilang buwan ko nang hindi nararamdaman. Yung yakap na parang pinuno lahat ng puwang na iniwan ng pag-alis mo. At Greg, doon nagsimula ang tunay na kasalanan ko. Sa puntong yun, hinayaan ko siyang halikan niya ako. Hinayaan kong unti-unti niyang kalasin ang suot ko. Hanggang sa namalayan ko na lang ang sarili kong nakayakap sa kanya sa kama nating mag-asawa. Parehas kaming pawisan ng oras na yon at habol ang hininga sa alapaap na dapat tayo ang umaabot. At masakit man aminin, Greg, halos hindi ko siya mapakawala ng oras na yon dahil sa uhaw na naipon. Sa ilang buwan mong nasa barko, lahat ng gigil ko sa iyo sa kama ay sa kanya ko naibuhos. Sa madaling salita, hinayaan kong pagsawaan niya ang katawan ko hanggat gusto niya noong araw na yon.
Pero pagkatapos ng namagitan sa amin, lumayo ako sa kanya. Hindi ko na siya kinausap. Pero kahit ganoon, huli na. Kasi lumagpas na ako sa linya bago pa ako umatras. Greg, hindi ko sinusulat to para saktan ka. Sinusulat ko to dahil ayokong magsinungaling. Ayokong pag-uwi mo, iba pa ang magbalita. Ayokong mabuo mo ang kwento mula sa tsismis ng kapitbahay. Ang tanging hiling ko lang, sana'y mapatawad mo ko dahil ikaw pa rin ang mahal ko. Ikaw ang asawa ko. At kahit gaano kasakit sabihin, oo, nagpadala ako sa tukso. Nagkamali ako. At ngayon, ako ang nagdurusa sa konsensya nito araw-araw. Kung marinig mo man to bago ka umuwi, sana'y maintindihan mong tao lamang ako. Babae, na marupok, nalulungkot, at nagkakamali rin. Hindi ko alam kung mapapatawad mo ba ako, pero sa maniwala ka. Habang sinusulat ko to, kahit malayo ka, ikaw ang iniisip ko. Ikaw lang at hindi siya. Pangako. Hanggang dito na lamang ang liham ko sa iyo, Greg. Nagmamahal, ang iyong asawa, Lorraine. Hanggang dito na lamang po ang liham ng ating sender. Sa mga nais mag-comment ang reaction sa ating kwento, just comment down mga bebe. Hanggang sa muli.